'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. I could live without You. I know I could get by. Millions of people do, but why couldn't I? I could live without You. Through the motions once again, maybe even laugh and smile, oblivious to sin. But why should I merely survive, content with just being alive? The best life can offer, the world and its gold, is nothing to the treasure You hold. I could live without You, but what would living be? Not a chance of escaping hell, a dark eternity. And now I have the strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose You, Jesus, You chose me. Now find me fully For why should I merely survive, content with just being alive? The best life can offer, the world and its gold, is nothing to the treasure You hold. And now I have the strength to say, Lord, I've seen life from both shores. Before I chose You, Jesus, You chose me. Now find me, find me fully. You
God first morning blessing po sa lahat mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat sa Panginoon at patuloy tayong binigyan ng pagkakataon ngayong umaga na ito na muling makapakinig ng magandang mensahe sa umaga na ito. Ano po? Tsaka mga reflection. Bago natin lipat dun sa live, buksan natin ang ating mga puso. Ano? Good morning po, Ate Sally Sanchez, ayan, Sister Vicky, Sister Elvira Malangit, magandang umaga po sa inyo. Ate Janet Gatmaitan, good morning po. Si Diane Nerissa, Ate Lorna, Ate Revi, ayan, good morning po. Si Sister Teresita and Sister Belinda Salvania, magandang umaga sa atin lahat. Ano po? Ayusin ko lang itong, ayan. Kayong lahat. Inaanyayahan ko po kayong lahat. Huwag tayong matakot magbigay para sa gawain ng Panginoon. At huwag po tayong mangambang ito'y mauubos. Ang pagpapakain sa mahigit na 5,000 tao ay may isang pangako. May dala po itong pangako, mga kapatid, na sasapatan ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung paanong pinarami niya ang maliit na tinapay at isda ng maliit na batang ito, tayo rin ay kanyang pagpapalain para sa pakinabang ng kanyang gawain. Hindi po tayo kailanman pagkukulangin ng Panginoon. Ang katiwalang tapat ay sapat sa lahat, sapagkat si Jesus ang magsasapat ng lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi pa po niya sa Desire of Ages 371, ang mga bagay na hawak natin ay maaaring hindi sapat para sa gawain o ministeryo. Ngunit kung magpapatuloy tayo ng may pananampalataya, naniniwala sa lubos na kapangyarihan ng Diyos, magiging bukas sa atin ang mga saganang yaman. Abundant resources will open before us. Kung ang gawain ay mula sa Diyos, siya mismo ang magbibigay ng mga paraan upang ganapin ito. Mga kapatid, ang sabi po ng isang awit, ito po ay parang inawit ng Gator Band, no? Little is much when God is in it. Does the place you're called to labor seem so small and little known? Well, it is great if God is in it, and He will not forsake His own. Gaano man kaliit ang lahawak natin tulad ng batang ito, subalit kung naroon ang Diyos, ang lahat ng meron tayo'y lalaki upang sapatan ang pangangailangan ng gawain mismo na ipinagagawa sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at mahal niya ang kanyang gawain. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan sa ating gawain. Makipag-cooperate lang po tayo, gaano man tayo kaliit o kalaki. Ang ating magagawa ay magiging masagana para sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Train our little ones. Number 3, reflection. Train our little ones and youths to give for mission for the sake of character development. Ay ang payo po ni Sister White, mga kapatid, sa pagtuturo ng ating mga maliliit na mga bata upang maihanda natin sila sa hinaharap na pamumuno, maging leader din sila sa ating iglesia. Kapalit natin, hindi tayo palaging malakas, mga kapatid. Pero ngayon pa lang po, ang mga talubatang ito, yung mga maliliit na mga bata, yung ating pong mga youths, turuan natin sila ngayon pa lang, i-disciple natin sila na kanilang ialay sa Panginoon ang kakaunti, yung maliit nilang panahon, maliit na talent, maliit na kakayanan, o kahit na maliliit na mga handog. Ito'y palalaguin ng Panginoon na magkakasama. Ang payo po ni Sister White ay ganito: ang tamang pagsasanay ay makakatulong sa mga kabataan na matutong magbigay, hindi dahil lamang
sa kalakip na emosyon ng sandali, kundi ng regular and systematic na paraan. So regular and systematic giving, that is the principle. Regular and systematic giving. Kung gaano karegular na nagbibigay ng pagpapala ang Diyos, ganon din tayo karegular na magbabalik ng tithes, magbibigay ng offerings, at systematic, ibig sabihin proportionate, mga kapatid. Hindi kung anong amount lang, kundi bahagi siya ng buhay natin, bahagi ng income. Systematic benevolence o yung katapatan sa pagbabalik na ikapu at handog is not just for adults. It is also for little children and youths as well. For this is for young people. Kaya ngayon pa lang po, ay turuan na natin po silang gumamit ng sobre, maging intentional. Turuan natin, bigyan natin sila ng maliliit na mga halaga, mga allowance, para maipractice na po nila yung faithfulness. Pag naging faithful sila sa maliliit, tandaan niyo mga kapatid, pag lumaki na ang kanilang buhay, pinagsagana na sila ng Panginoon, naging professional na yung mga yan, yung mga maliliit na yan, palalaguin na po yan ng Panginoon sa pakinabang ng nagtatapos niyang gawain. Para dumating na po si Jesus at tayong lahat ay kunin na at uuwi na po tayo sa kanyang tahanan. Systematic benevolence. Amen. Napakaganda po ng mga prinsipyo ng langit, mga kapatid ko at mga kaibigan, sa bahagi ng tinalakay ng ating pong mahal na presidente. Simple lang po yung damdamin ng bata. Eka nga ay little things becomes much if we put in the master's hand. Ano ho? Kaya yung isang bagay na maliit, kapag ka inilagay po natin sa kamay ng Diyos, ipinamahala po natin sa kamay ng Diyos, ay dadaloy po ang masaganang pagpapala at biyaya sa ating mga buhay. Okay po mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong Zoom platform, meron po bang nais magbahagi ng reflection po based po doon sa ating narinig sa pagbabahagi ng ating pong mahal na Pangulo? Ang oras po natin ay 4:47. So mahaba pa po ang oras natin upang magpahayag po tayo ng ating pong reflection. Sige po, malaya po tayong magsalita at huwag po tayong mahihiya. Okay po. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning po. God's first morning po, Pastor Joey. Ako, pwede po bang mag-share? Sige po. Naalala ko lang po yung karanasan ni Moses nung sila po ay tatawid sa Red Sea, ano? Siya ay maraming pangamba at pag-aalaala paano sila makakatawid, sapagkat sila nga po ay sinusubok at talagang hinahabol ng kanilang mga kaaway. Pero ang sabi ng Panginoon, ano bang nasa iyong kamay? So yung pong mayroon siya na ibinigay sa kanya ng Panginoon, yun din ang ginamit ng Panginoon para ipaalala sa kanya na malaki ang magagawa, yung kanyang tungkod. Ano nga? So sa atin po, ano man po yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, maliit man yan, yung sinabi ni Pastor Jerry kanina, maliit man yan, malaki ang magagawa nito sa gawain. So sasapat ito kapag buong puso nating ipinagkakaloob sa ating Panginoon. Kaya kahit maliit yan sa paningin ng iba, pero pag buong pusong ipinagkakaloob sa Panginoon, nagiging malaki at malaki ang nagagawa nito para sa gawain ng Panginoon. So yun lang po ang aking reflection. Thank you very much po, Pastor Joey De Ocampo, sa inyo pong magandang reflection. Amen. Okay po. Amen. Thank you, Pastor Joey. Meron pa po bang gustong mag-share? Pastor Nelson. Pastor Nelson, please. Ang ating po Stewardship Director, Pastor Nelson. Yeah. God first morning mga kapatid. God first morning. Ang akin pong reflection ay ang pagbibigay ay itinuturo sa bata. Malaki ang role ng magulang sa malayang pagbibigay. So, ako na-insist sa karakter ng bata ang kagalakan ng pagbibigay.
So imagine nyo, ang naghanda ng kanyang pagkain ay ang kanyang magulang. Anak, siguro baunin mo to, magutom ka, malayo, mainit doon. Pag nagutom ka, kainin mo ito. So, ngunit nung maramdaman ng bata na merong masigit na nangangailangan, kaya ang pagtuturo sa pagbibigay ay isang malaking bagay talaga. Bakit, mamaya magtatanong mga kapatid, bakit stewardship na naman? Bakit puro pagbibigay, pagbibigay? Mga kapatid, kailangan nating turuan ng ating iglesia ng pagbibigay sapagkat ang likas ng tao ay merong pagiging makasarili. Ang itinuturo ng langit ay ang pagbibigay. Ang bata na ituro ng magulang sa kanyang anak ang tunay na ugali ng pagbibigay. Kaya nga dito mga kapatid ay napakalaki ng bahagi ng magulang sa pagbibigay. Ganon din ang pagtuturo ng pagbibigay. Sa mga elder naman ay malaki ang bahagi ng mga elder, mga pastor patungkol sa spiritual giving o pagbibigay ng ating mga talento, kaloob, kayabanan sa ating mahal na Panginoon. Yung bata ay nagbigay na masaya at natutuwa. So hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya binigay. So sabi, pero nagagalak siyang nung kinuha ni Andres yung pagkain ay talagang yung bata ay nagagalak na natutuwa. Kaya nga kapag nagbigay ka, talagang mararamdaman mo talaga yung tunay na kagalakan at pagtitiwa at kagalakan sa puso ang pagbibigay. Kaya nga, ang ko pa dito, sabi ko, there is always a blessing in giving, not only in your part, not only to the receiver, but it will affect to all community. Kaya yung pagbibigay ay hindi lamang blessing sa akin, hindi lang blessing sa tumanggap, kung hindi kahit sinong apektado doon ay talagang magiging blessing sa kanila yung pagbibigay. Imagine nyo, isa lang yung nagbigay, no? Pero blessing din sa Panginoon yun. Bakit? Meron batang nagbigay. Blessing sa bata yun. So ganun mga kapatid, at lahat ng tumanggap ng mga pagkain na yun ay naapektuhan sila dahil sa isang batang naturuan ng pagbibigay. Kaya nga mga kapatid, ibigay lamang natin, kagaya ng binanggit ni Pastor Joey, ay ating ibigay lamang kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi usapin yung maliit o malaking bagay na ating ibibigay. Kung ibinigay sa iyo ng Diyos ang maliit, ibigay mo kung ano yung meron ka. Kung ibinigay sa iyo ng Panginoon ay milyon-milyon o marami, ibigay mo sapagkat yun ang iyong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. So, ganun mga kapatid, malaki ang role ng pagtuturo sa pagbibigay. Pagpalain po tayo, mga kapatid. Napakaganda po ng ibinahagi ng ating pong Stewardship Director, Pastor Jerry. Yes, At ganda. sa Ganda ng ating pong mga kapatid dito po sa Zoom platform. Maganda po prinsipyo po, Pastor Jerry, ng giving, yung pong prinsipyo ng martial arts. Dapat daw ay open hands po daw. Hindi po boxing type. Masusundot yung mata. Ay, Pastor, si Melvin Bilisano. Sige po. Yung kapatid natin, parang may gusto sabihin. Sige. Sige po. Pastor Melvin, go ahead po. Brother Melvin nata ito. Brother Melvin. Salamat po. God first morning po. Sa lahat na nandiyan sa Zoom ngayon. At saka sa lahat na nasa Facebook Live. Nagagapan niya na. Gapan po tayo. Wag mo niyo muna kayo promote, wag muna, brother lang po. Ano po. So ayun, maganda yung lesson kahapon, isang magandang reflection gamitin yung una, yung 3 point na nakita ko. Yung little talent, little time. Lahat ng little na kaloob pagka ating pinagkatiwala yan kay Jesus. At ang importante, yung willingness natin to share. God will grow yan, palalaki yan ng Panginoon. Ganoon din naman yung ating little income. Kunyari, meron tayong maliit na kinikita pag atin yan i-share sa Panginoon at nag-COP tayo ng tama at yan ay palalakihin ng Panginoon. Ngayon, ano po yung nagiging hadlang? Bakit hindi tayo makapag-commit sa Panginoon? Ang nakikita ko dito po yung offertory reading devotional ng Sabado. Kasi ang ating isipan ay yung human subtraction, mga kapatid. Ang ating i-apply dapat yung God's multiplication.
Kung alam niyo po, pagka kasi iniisip natin, ay konti na nga lang ito, ibibigay ko pa, mawawala na ako. Human subtraction po yun, mga kapatid. Ano? Kapag in-apply natin yung God's multiplication, ay nako, sigurado po ay yan, ay lalago. Yung maliit na talent nyo, lalago yan. Yung maliit nyong COP, lalaguin yung hanap buhay na po. At higit sa lahat, yung pag-show ng, yung mga nag-show ng little, yung mga little lang magagawa, nag-show kayo, nakakahawa po yan, mga kapatid. Nakakahawa. Amen. May inspire yung mga iba po. Iba't siya ganun lang, pero nakapag-share siya. Ako nga matagal na dito. Bago lang siya, nakapag-share na siya. Pero ako matagal na rito. Bakit hindi ako makatayo? Nakakahawa po yung mga kapatid. God bless morning po sa lahat. Amen. Thank you po. Salamat po, Brother Melvin. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Brother Edmond from Singapore. Yan. Okay po. Brother Edmond, Yes may oras po. pa. Okay, bilisan natin. Aga po. God first morning. Di po, gusto ko lang pong i-appreciate and shout out din yung batang na laging nasa screen ni Pastor Ernie Marin. Di mo ba? Ang cute ng bata kasi sumasama siya, niyayakap niya si Pastor. Yung ganong gesture, wag nating sawayin. Same sa mga bata sa loob ng church, di po ba? Kasi kahit bata sila so malikot, makulit, di ba? Pero sa ganung paraan na nai-involve sila sa mga services, sa mga gawain, at their early age, na-expose sila sa service. And kalalakihan nila yon. And sabi ko nga nung one time, Pastor, next time magiging host na yung batang yon. Hindi ko alam kung si Janjan po ba yung pangalan? Hindi ko alam kung tama yung narinig pa yun. So nakakatuwa po na makita sila na na-appreciate nila at na-involve sila sa gawain. So tayo yung mga leaders sa church, bigyan natin sila ng part, bigyan natin sila ng appreciation para na-involve sila at kalalakihan po nila yun. Salamat po. Amen. Salamat, Brother Edmond. Ganda. Alright, ang oras po natin ay 4:57. So mayroon pa po tayong oras, Pastor Jerry. Si Pastor Marlon, baka gusto magsalita, nagbukas ng video. Sige po, Pastor Marlon. So, kung i-appreciate yung na-share sa atin ng ating Pangulo, yung bata. Actually, kahapon nung share niya yun ay talagang inelaborate niya yung pagbibigay ng bata. Usually, kapag tayo po ay nagbigay, sinesecure muna natin yung sa atin. Tapos kung mayroong labis, yun ang ating ibinibigay. Pero itong bata, hindi niya nag-isip na kung ibibigay ko ito, paano na ako? Di ba? Nagtaka lang ako at nakaka-challenge yung bata na lahat nung kanya, alam niyang napakarami. Hindi man niya nabilang. Bagamat sinabi ng Biblia, 5,000 yung lalaki, wala pa yung babae sa mga bata. Sabihin natin 10,000 yun. Hindi man lang naisip ng bata, pagkakasya nito. O baka ako'y mawalan. Siguro nung ilapit siya sa Panginoon, mas ang kanyang nasa isip ay, basta kung ano mayroon ko, bigay ko sa Panginoon. At siya nang bahala. So nung maibigay, siguro nung makita ng bata na nag-multiply na napakarami nung kanyang ibinigay, nagalak siya at natuwa na bahagi pala siya doon sa malaking gawain o doon sa malaking pangailangan. At yung kanyang ibinigay na kaunti nung pinagpahalaan ng Diyos, napakarami ang nakinabang. So nakaka-challenge, Pastor, kasi nung in-elaborate mo ito, talagang ako kaya, sabi ko, paano ako magbigay sa Panginoon? Minsan ay, o madalas, iniisip muna natin yung ating sarili bago natin ibigay sa Panginoon. Pero ito, napaka-liberal niya ng kanyang pagbibigay. So, siguro kung ito'y magkaroon lang tayo ng isipan ng bawat miyembro ay ganito, ang bilis siguro matapos ang gawain. Amen. Salamat. Salamat po. Pastor Ernie, ako muna ay susunod doon kay Pastor Marlon. Susundan ko po yan kasi ay nasa malaking hinaharap tayo ng mga hamon. No? Alam niyo mga kapatid, ito pong pagsisimula ng ating gawain sa misyon ay malaki po ang ating challenge, no? Gusto ko lahat lahat po tayo dito kasangkot, mga kapatid. Ito po ang literal na total member involvement.
Gusto ko kaya po ito ginagawa ng inyong lingkod at i-establish ko po itong series na ito. Ayoko pong may maiiwan, lahat po tayo talaga kasali. Mula po sa mga leader, adults, olds, hanggang sa pinakabata, mga kapatid. Napansin po ninyo, ito po binaybay natin kasi importante po itong lahat, yung mga gifts na ito para sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Itong mga batang ito, mga kapatid, ay hindi po ito, ano ba naman yung mga maibibigay na piso ng mga batang iyan. Ang mga piso na yan ay hindi yan, kung tutuusin ay hindi yan makakaabot sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pero yan po ay palalaguin ng Panginoon. Pag yan po ay ibinigay ng mga faithful na mga bata, mga kapatid, ang langit ay mapupuno ng mga handog na tinatanggap ng Panginoon. So yung mga bata po, yun po ang ating asikasuhin, yung children, yung young people. Kasi sila po talaga mga kapatid, yung bibit-bit ng mga susunod na mga gawain natin mga henerasyon. Ito pong CLPM, headquarters natin, mula po sa pagbili ng lupa hanggang sa pagpapatayo ng ating building mga kapatid, ito po ay magiging bantayog ng isang missional na headquarters na nag-contribute ang lahat ng mga mahirap, mayaman, leader, member, bata, matanda, may hatanap buhay o wala, lahat kayo may pangalan sa itatayo nating misyon. Mga kapatid, iniinyayahan ko po kayo, paglaanan po ninyo ng sagana ang gawain ng Panginoon at ang lahat ng ating kabuhayan po proteksyonan ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Amen. Thank you po, Amen. Mr. President. Okay, last na lang po siguro si Pastor Ernie. At pagkatapos po nun tayo po ay magsisimula na. Happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Happy God's first morning. Totoo po na kapag atin pong tinuruan ang mga bata, ito po ay hindi nila hiwalayan. Amen. Kaya bilang practice, atin na pong gawing practice, intentional, na yung pong ating mga anak, ay atin pong pagkalooban, pagsisimba, bibigyan po natin sila ng pang-offering o pang-tithe sa kanilang mga baon para ito ay kanilang may practice samantalang sila'y bata pa. Alam niyo po sa ating pong mga magulang, isa po nating concern ay paano maturuan yung ating mga anak. Ating pong simulan samantalang sila'y bata pa. At kapag po sila'y lumaki, ito po ay hindi po nila kakalimutan. Kanilang machi-cherish yung kanilang pinractice nung sila'y bata pa at sila magiging tapat na katiwala at sila ay patuloy na magpapagamit sa ating Panginoon hanggang sila ay magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pamilya, at ito rin ay kanilang isasalin sa kanilang magiging mga anak sapagkat kanilang nakita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Amen. Salamat po. Pastor Baredo. Yes po, Pastor. Sara natin yun sa isang magandang prinsipyo. Ang ganda ho nung ini-highlight ng ating Sabbath School Personal Ministry. Opo. Mga kapatid, hindi ho natin ipinamamana ang tithes and offerings. Ang ipinamamana po natin, faithfulness. So Amen. pamalaan natin sila ng katapatan hanggang sa katapusan ng mga henerasyon. Faithfulness po ang ipamana natin sa kanila. Salamat po. Amen. Thank you very much po sa ating pong minamahal na Pangulo at sa lahat po ng ating pong mga kapatid na nakibahagi sa refleksyon sa umagang ito. Sana po ay patuloy nating palubugin sa ating mga puso ang mga magandang aral sa katapatan ng Diyos sa ating mga buhay upang patuloy po tayong managana sa mga butil ng pagpapala buhat sa Kanya. Sa umagang ito ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso para sa isa pang pagpapala na ating pong matatanggap buhat sa ating pong mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong buhay na Diyos.
After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Ngayon po ay pangunahan sa opening prayer ni Pastor Doms. Pastor Dominic, opening prayer. Pastor John, kung wala, ako na mag-opening prayer. Okay po, Pastor. Kaya po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, maraming banal na nasa mga langit. Sa umagang ito kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kagandahang loob. Ibinangong kami na taglay ang buhay at lakas ng aming pangatawan upang paglingkuran ka sa umagang ito. Dalangin po namin na sa umagang ito ay maging pagkapala po kami sa aming mga paglilingkod at pagpalain po ninyo ang aming tagapagsalita at ang mga mahayag na mga prinsipyo ng pagiging katiwala na sa umagang ito, Panginoon, ay unahin muna namin ang aming mahal na Diyos. Pagpalain po ninyo ang mga kapatid na tumutunghay na sa Facebook page live na patuloy po ninyo silang ingatan at maging makapangyarihan ang mga salita para bumago sa aming mga pag-iisip at sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Thank you very much po, Pastor Gatos.
Amen. Purihin ang Panginoon. God be the glory. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid at happy GFM again mga kapatid. Ito po ay ang, di po ako nagkakamali, ay pang 10 araw na po natin. Atin pong tinatalakay ang atin pong pag-aral na tungkol po sa malayang pagbibigay at sagana, no? Ito pong liberality. Okay? So ito po ang tawag dito mga liberality series. Okay? This is liberality series. Okay? So tayo ho ay magbukas muli ng atin pong mga audio at batiin natin ng isa't isa. God First morning. Happy God first morning. God first morning, mga kapatid. God first morning po. Pastor. Good morning. Salamat po. Salamat po sa inyo. Ayan, may mga nagbukas pa ng camera. Gandang-ganda tayo lahat. Salamat po mga kapatid at tayo po ay feeling natin tayo rin ay nasa loob ng kapilya, no? Ang ganda. So, salamat po sa inyong pag-respond sa aking panawagan. Ang oras po natin ay 5:19 na ho sa aking relo. At salamat po sa lahat ng mga kapatid na nasa live stream po ng Facebook. At sa ating po lahat, syempre, na narito po sa ating pong Zoom platform. 49 po tayong lahat. Tayo po ay magpapatuloy ng mga kapatid sa ating pong pag-aaral. Purihin natin ang Panginoon at tayo po ay muli niyang ginising sa umagang ito. And He sustains our life, our health, and our body with strength and vigor. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So tayo po ay mag-aaral lang mga kapatid sa mabilis na panahon na natitira ay samahan niyo pong muli ako sa ating pong pag-aaral. Okay? Share ko po muli ang aking screen. Yan. Paki-admit na lang po ang lahat ng mga pumapasok para hindi po ako na nakikita ko po kasi sa screen ko. Salamat po. So, ang ating pong binabaybay na mga indicators ng biblical giving or offerings ay ang prinsipyo po nating inilatag ay inspired by faith, motivated by love and gratitude na pagbibigay. So tayo pong muli ay manalangin mga kapatid sa ating pong pagsisimula. Nakila at mapagmahal naming Diyos, kami po ay muling lumalapit sa inyo na hinihiling ang iyong patnubay sa isang panibagong pag-aaral sa pagbabaybay at paghanay ng mga biblical na prinsipyo o biblical na mga narratives para amin pong itayo at ipundasyon ang isang biblical na liberalidad, bibigay ng malaya at sagana katulad ng iyong karakter. Gabayan kami ng iyong kaloob na Espiritu Santo. O Banal na Espiritu, tapat kang patnubay. Patnubayan kami sa katotohanan ngayong umaga at muling yung pukawin ang aming mga puso at turuan kaming maniwala, manampalataya at maisakabuhayan ang mga prinsipyong aming pong pag-aaralan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so ito po ang ating pong biblical truths. Ito ay lumiliwanag ng lubos. Sa araw-araw ay natatanggap na po sana natin. Ito ay biblical na katotohanan. Ang paghahandog, mga kapatid, na pagsasagawa nito ay proportionate to faith, love, and gratitude of the giver. It is always given freely and abundantly. Ellen White said, the spirit of heaven is liberality. Liberality means given freely and abundantly. Giving freely and abundantly. So ating pong napatunayan that nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. And acceptable offerings is always prompted by love. In terms of tithes and offering, liberality to tithes and offering becomes a blessing when given freely, willingly, and gladly. Sana po ito'y atin ang nararanasan sa ating pong buhay sa mga susunod na mga araw. Ito na rin ang guide natin sa ating pong pag-apply, no? Yung attitude, yung pagbibigay ng freely, willingly, and gladly. So atin pong binaybay ang mga ibang mga prinsipyo, yung mga unang prinsipyo po natin ng biblical indicators ay yung pagbibigay ng Diyos. Siyempre, yun po ang una sa lahat. Down to us, mga kapatid, yung pong ating Ama sa Langit,
down to us, the children of God. Yung po sinasabi ni Pastor Nelson kanina, wala tayong pagkukuhanan ng ibang pattern kundi yung parent lang, ano, sa mga bagay ng liberalidad. So ang Diyos po muna ang ating pattern. Pagkatapos po niya, tayo pong lahat ay nakakuha ng halimbawa. Ganon din po sa ating mga magulang dito sa lupa. Kinuha natin ng halimbawa sa mga magulang, in-apply ng mga anak naging magulang, in-apply ng mga anak sa susunod na henerasyon. Imagine niyo mga kapatid, ang henerasyon ng mga taong mapagbigay. Henerasyon ng mga taong mapagbigay. Wow! At hindi lang basta mapagbigay, kundi biblical liberality. Yan. So napag-aralan po natin ang ating patriarkang si Abraham, ay magulang din natin yan. Siya ay faithful, bukod sa faithful ay generous din siya. Liberal din siya katulad ng karakter ng ama. At hindi po tinignan ang isang dakilang propeta na si Moses at siyang mga tao ay tumugon sa kanyang panawagan dahil silang lahat ay nagmahal sa Panginoon at itayo po ang banal na sanktuaryo. Atin pong napag-aralan din mga kapatid, yung pong liberality ng mga leaders ng Israel, from leaders, spiritual leaders, down to the members o yung pong mga tao. So yung liberalidad ng mga leader, importante po yun. Yun po ay nakaka-impluensya sa giving potential ng mga kapatid. Okay? So yan po, mula sa dakilang leader natin, ang Panginoon, down to sa ating pong mga nauna ng mga leader sa atin, si Abraham, si Moses, si David, si Hezekiah, yan pong lahat ang ating inihanay sapagkat nagsisimula po ang lahat sa mga leader at mga prominente, yung mga taong may kakayanan ng higit sa mga material na bagay. Napag-aralan po natin mula po sa mahirap ay nakakuha tayo ng modelo ng pagbibigay. Her faith and love to God motivates her to give everything, less in amount but more in terms of sacrifice. Yung liberalidad po ng bata, mga kapatid, kahapon pinag-aralan po natin. So mula po sa matatanda patungo sa mga bata, okay, lahat pong yan ay kasama sa ating pong binabaybay. His naive faith, yung kanyang talubatang pananampalataya, yung hindi experienced na faith, mga kapatid, ay nag-lead sa kanya, okay, to give his little meal, small in number and in size compared to the present needs, but becomes great and multiplied when he placed it in the hands of Jesus. So ito po mga kapatid, let us place everything in the hands of Jesus. So ngayon ay pag-aaralan po natin ng mabilis lang, sana mga kapatid ay yung oras ay mabilis. Ay dalawa po ang ating pong ihahanay para po maihabol natin yung kumpletong 13 na series. Ang ating pong pag-aaralan ngayon na biblical indicators ng liberality ay sa katauhan po ng nasa bagong tipan. Nasa bagong tipan na po tayo, liberality of Zacchaeus and Mary Magdalene. Pabaybayin po natin ito mga kapatid. Si Zacchaeus, ito ang prinsipyo. Number 1. Okay, liberality, biblical liberality. Number 8, the liberality of Zacchaeus. Ang prinsipyo, loved, accepted, and forgiven by Jesus. In response, with love and gratitude, Zacchaeus was willing to give away all his wealth for the cause Jesus loved to do. So minahal po siya, tinanggap po siya, pinatawad po siya ng Panginoon at bilang tugon, ang kanyang umaapaw na pagpapasalamat at balik ng pagmamahal sa ating Panginoon, handa po siyang ibigay ang lahat ng kanyang yaman para sa layunin ng mga bagay na iniibig at mahal na gawin ni Jesus. So samahan niyo po akong basahin ito mga kapatid sa Biblia. Nais ko po kayong anyayahan buksan ang inyong mga Biblia sa inyong mga tabi o maaaring sa inyong mga cellphone. Hindi ko po ilalagay sa screen mga kapatid. Samahan niyo po ako. John chapter 19. Luke chapter 19, Luke chapter 19. Aking pong babasahin mga kapatid sa ang Biblia. Luke chapter 19. Siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Si Jesus po yung tinutukoy na. Si Jesus ay pumasok at nagdaan sa Jericho. At doon ay may isang lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya'y isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Mga kapatid, mayaman po pala ito talaga. So mula sa mahirap, bata, ngayon mayaman naman.
Nagsikap siyang makita kung sino si Jesus, subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao, sapagkat siya'y pandak, maliit na tao. Kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon na kanyang kinalalagyan, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, "Sakeyo, dali ka, bumaba ka, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon." So excited pa si Jesus. Kailangan ko talaga. So talagang ikaw ang sadya ko dito sa lugar na ito. So sabi ni Jesus, "Bumaba ka dyan, halika, magmadali ka, pupunta tayo sa bahay mo." Wow. Kaya siya'y nagmadali. Bumaba siya. At natutuwa siyang tinanggap. Tinanggap nino? Tinanggap niya si Jesus? No, tinanggap muna siya ni Jesus bago niya tanggapin si Jesus. So mga kapatid, natutuwa siyang tinanggap si Jesus sapagkat una siyang tinanggap ni Jesus. Nang kanilang makita ito, ay nagbulungan silang lahat. Sino? Yung mga taong nandoon, yung mga judgmental, yung mga chismoso-chismosa na nakakakilala ng buhay ni Sakeo. Mga kapatid, silang lahat ay nagchichismisan. At pinag-uusapan nila yung ginawa ni Jesus. Ang sabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Mapanghusgang mga mata. Pero si Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng aking ginawang pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit." Handa siyang malugi, mga kapatid. 1 verses 4. 1:4. Handa niya, mga kapatid, magpalugi siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan, sapagkat siya man ay anak din ni Abraham." Nanampalataya po siya. Anak siya ni Abraham, the father of all faith. Ang sino mang manampalataya sa Diyos ay maliligtas. Mga kapatid, sinabi po mismo ng Panginoon ng katiyakan, si Sakeo ay maliligtas hindi dahil siya po ay handang magbigay ng lahat ng meron siya. Una niyang tinanggap si Jesus bago niya natutunang magbigay ng lahat. Bago niya natutunan maging sagana ang kanyang offering sa Panginoon, naranasan muna niyang tanggapin siya ng sagana ng ating Panginoon. Mga minamahal, pumasok ang kaligtasan sa tahanan ni Sakeo sapagkat tinanggap niya si Jesus na Panginoon nang sabihin po niya, "Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha." Mga kapatid, tinanggap po niya ang pagka-Panginoon ni Jesus. Ibig sabihin, si Sakeo, si Jesus na ang namamahala sa kanyang buhay. Si Jesus na ang Lord, naglo-Lord over ng kanyang buhay. So Zacchaeus po ay lubos na napakagandang halimbawa sa atin ngayon. Mga kapatid, sino ba si Sakeo? Sa mata ng community, siya po ay isang taong makasalanan. Ang tingin sa kanya ng mga tao ay siya isang taong makasalanan, masamang tao. Ano naman po ang tingin sa sarili ng isang tax collector? Ang sabi po si Sakeo ay isang punong tax collector. Ano po ang tingin ng isang tao na tax collector sa kanyang sarili? Doon po sa parable na ibinigay ni Jesus sa naunang text, yung naunang chapter, Luke chapter 18 verse 3, meron pong mayaman at saka po merong isang maniningil ng buwis. Dinadagukan po niya yung kanyang dibdib, sinusuntok niya, "Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." So ang tingin po ng isang taong tax collector kagaya ni Zacchaeus sa kanyang sarili ay masamang tao din. So si Zacchaeus ay walang pagkukunan sa kanyang sarili ng image na mabuti. Si Zacchaeus sa paningin ng community at sa paningin niya mismo, siya po ay isang masamang tao. Pero paano siya pinakitunguhan ni Jesus? Paano siya tinrato ni Jesus? Ang sabi po dito ng talata, mga kapatid, na ating binasa, at nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala si Zacchaeus na makasalanan, kagad ang kanyang pinuntirya.
Pinag-interesan niya si Zacchaeus na isang masamang tao na walang ibang ginawa kundi makasalanan ang kanyang gagawin. Isang masama sa loob at labas, walang pagkukunan ng kabutihan. Si Zacchaeus, dahil dali ka at bumaba ka sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya't siya'y nagmadali, bumaba at natuwa siyang tanggapin. Bakit? Sapagkat tinanggap muna siya ni Jesus. Kaya siya natuwa. Bago niya tinanggap si Jesus, tinanggap na muna siya ni Jesus. Nang sabihin ni Jesus ang interest niya sa kanya. Hindi siya makapaniwala, masamang tao ako, Panginoon. Malinis ka. Sino ba naman ako? Bakit mo ako pupuntahan sa bahay ko? Tinanggap mo ako. Habang nagbubulong-bulungan yung mga tao, hinuhusgahan tayo. Dahil tayo isang mga taong backslider bumalik sa church. Mga taong hindi tapat sa sarili natin, alam natin hindi tayo tapat. Hindi tayo nagtatapat sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng Panginoon yun. Pero tinatanggap tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano man ang pinagmulan natin, saan man tayo nanggaling, basagulero man tayo ng araw, butangera man tayo ng araw, chismosa man tayo, puno man tayo ng galit ngayon sa ating kapitbahay. Ano man ang kasalanan niyong ginawa, tinanggap tayong lahat ng Panginoon. Wala sa ating mag-aangkin na tayo'y matuwid ngayong umaga nito. Lahat po tayo'y masamang tao. Tinanggap tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Interesado sa atin ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Bago pa tayo naging liberal muna ang Diyos. Bago pa tayo natutong magbigay ng sagana at malaya, nagbigay ng Diyos ng masagana at malaya. Kaya tayo po'y matuwa na kagaya ni Zacchaeus. Matuwa tayong tinanggap tayo ng Panginoon. Excited tayo. Magmadali tayo, mga kapatid. Bumaba tayo. Tanggapin natin ang Panginoon. I-welcome natin siya sa ating buhay, sa ating church, sa ating community, sa ating pong mga bahay, sa ating mga tahanan. Papasok ang Panginoon. Magbibigay siya ng kaligtasan sa buhay natin, sa ating pamilya. May defect ang ating mga anak. Nag-aaway-away tayo sa pamilya. Nagbababag tayo sa isang posisyon sa simbahan. Pinag-aaway-awayan natin ang isyong walang kakwento-kwenta sa simbahan. Nadadamay ang ating karakter. Pine-persecute tayo ng ating kapwa-kapatid. Anong samang simbahan meron tayo, mga kapatid? Lahat tayo naghuhusgahan sa isa't isa. Hindi natin matanggap ang isang kapatid dahil sa kanyang ginawang kasalanan sa atin. Punong-puno ng galit ang puso natin, yung kapitbahay natin, hindi natin mapatawad. Mga kapatid, si Jesus, tayo ay tinanggap niya kahit gaano kalaki ang ating ginawang kasalanan. Kaya si Zacchaeus, excited siya. Tuwang-tuwa siya, Panginoon. Salamat, tinanggap mo ako. Bababa na ako, Panginoon. Tuwang-tuwa siya na tinanggap si Jesus. Mga kapatid, nakaranas na po tayo ng ganong klase ng saya nang ma-realize natin na tayo'y tinanggap ng Panginoon maging sino man tayo. Mga kapatid, tandaan po natin, katulad ng ginawa ni Zacchaeus. Before Zacchaeus accepted Jesus, Jesus first accepted him as a sinner. Gayon din tayo. Bago natin tinanggap si Jesus, tayo muna ay makasalanan. Bago tayo natutong magbigay, nagbigay na muna si Jesus para sa atin. Kaya si Zacchaeus, tuwan-tuwa siya. Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, gusto ko po yung unang salita na yon. Yun po ay very meaningful sa umagang ito, mga kapatid. Panginoon. Panginoon. Yun ang unang lumabas sa bibig niya. Tinatanggap niya si Jesus na kanyang Panginoon. Bilang tugon sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay niya. Panginoon, ikaw na ang Panginoon ng lahat ng meron ako. Panginoon ng lahat ng meron ako, iyon na. Sa pagtanggap mo sa akin na walang kwentang tao.
Ikaw na ang Lord over everything. Ngayong umagang ito, mga kapatid, bumukas ba sa bibig nyo sa paggising natin sa umagang ito ang napaka-importanting salita sa pagkilala sa ating Panginoon? Panginoon, ikaw na po ang Pumanginoon sa lahat ng gagawin ko sa araw na ito. Ikaw po ang aking Panginoon, i-direct mo po ang buhay ko ngayon sa lahat ng aking desisyon, lahat ng aking pagpapasyang gagawin. Panginoon kita, Panginoon. Ikaw na ang masunod sa lahat. Ako'y katiwala mo, susunod ako sa iyo. Para kay Sakeo, sabi niya, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Mga kapatid, yung salitang 4 na ulit. 1:4. Sa bawat isa na naiisip niyang kasalanan niya sa kanyang kapwa, o meron siyang kinuha sa kanyang kapwa, anong bagay? 4 ang ibabalik niya. Mauubos. Handa po siyang maubos ang lahat. Huwag lang maubos ang Panginoon sa buhay niya. Handa po siyang magpalugi, mga kapatid. Handa siyang maubos ang lahat ng naipon niya sa pagmamahal niya sa ating Panginoon at pagpapasalamat niya sa Panginoon. Ganun ho ka-abundant, ganun kasagana ang handa niyang ibigay sa Panginoon. He is freely and willingly, gladly would like to give everything to Jesus. Handa niyang ibigay kay Jesus ang lahat para sa gawain na minamahal ni Jesus. Natulungan ang mga dukha at ipangaral ang mabuting balita. So Jesus accepted Zacchaeus, and Zacchaeus in response accepted Jesus as his Lord. Mga kapatid, ang prinsipyo ay maliwanag. Si Zacchaeus ay minahal, tinanggap, at pinatawad ni Jesus. Bilang tugon ng pagpapasalamat at pagmamahal, handa siyang ibigay ang lahat ng kanyang yaman para sa layunin ng mga bagay na iniibig gawin ni Jesus. Yung mahal na gawin ni Jesus. Si Ellen White ay nangusap ng ganito sa Adventist Home 320. Iniayos ng Diyos ang tamang sistema ng pagbibigay para matustusan ang kanyang gawain at ibsan ang paghihirap ng mga naghihirap at nangangailangan. Kung ito ay pinaniniwalaan, ang lahat ng pag-aari ay hinahawakan bilang pinagkatiwala upang gamitin sa direksyon ng Diyos para sa kaligtasan ng nawaglit at kaaliwan ng mga naghihirap na mahihirap. Sa tao, ito ay hindi mangyayari sapagkat ang puso ay nakakuyapit sa makalupang kayamanan. Mga kapatid, ito yung natutunan ni Zacchaeus. Yung mahal na gawin ni Jesus na gawin, yun ang gusto niyang pagbigyan ng lahat ng kanyang kayamanan. Gusto rin na maranasan ni Zacchaeus. Maranasan ni Zacchaeus yung mga tao na maranasan yung katulad ng kanyang naranasan. Ganun din po ang ating hangad ngayon, mga kapatid. Yung naranasan natin sa piling ng Panginoon, tuwa na tayo ay tanggapin at iligtas ng Panginoon, yun din po ang ating gustong iparating sa mga tao. Kaya po tayo nagbibigay ng sagana at malaya para marami pang mga tao ang mapahatdan ng mabuting balita. Yung mga lugar na hindi na natin kayang puntahan, isustento natin sa sistema ng pagbibigay, mga kapatid. Ilagay natin sa tamang sistema. Ipamahala natin sa ating church, sa worldwide church. Ibigay natin doon para yung mga taong hindi pa napaparatna ng pabalita sa iba't ibang dako, na hindi pa sila nakakarinig ng ebanghelyo na tungkol sa pag-asang mayroon kay Jesus sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay, umakyat sa langit at nangakong muling babalik upang tayo kunin. Hindi pa nila yun naririnig, mga kapatid. Through our tithes and offerings, makakapag-contribute tayo sa pagbabahagi ng gawain ito. Mga taong makakarinig ng balita na sila'y iniligtas ng Panginoon kagaya ng ginawa sa atin. Mga kapatid, yung pagmamahal na yan ang nagdulot sa atin upang ito'y ating gawin. Ang tao na nakatali sa paglilingkod sa kayamanan ay bingi sa iyak ng pangailangan ng kapwa. Wow!
Alam ko po mga kapatid, ayaw natin ditong maging bingi sapagkat hindi tayo nakakuyapit sa mga kayamanan. Gusto natin bukas ang ating tainga sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoon. Gusto natin bukas ang ating mga mata na sensitive tayo na nakakakita ng mga pangangailangan lalo tigit sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga taong nakatali sa paglilingkod sa kayamanan ay bingi sa iyak ng pangangailangan ng kapwa. Subalit sa Diyos, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng walang kahambing na pag-ibig ni Kristo. Ang pagkamakasarili ng puso ay natutunaw at nalulupig. Mga kapatid, indicator number 8, the liberality of Zacchaeus, love, accepted, and forgiven by Jesus. In response, with love and gratitude, Zacchaeus was willing to give away all his wealth for the cause Jesus loved to do. Number 9, the liberality of Mary Magdalene. John chapter 12. Ganun din po ang karanasan ni Mary Magdalene. Minahal, tinanggap, pinatawad ni Jesus bilang tugon. Siya ho ay nagmahal, nagpasalamat, at naghanda ng isang mamahalin na isang kaloob sa ating Panginoon, na isang special perfume na ibinuhos niyang lahat sa paa ni Jesus. Sino po si Mary Magdalene? Napakarami pong Maria sa Biblia. Sa New Testament ay napakarami hong Maria. Isa lang ho si Mary Magdalene. So ating pong titignan ang karanasan ng pagbibigay ni Mary Magdalene, kung bakit niya nagawa ang abundant na pagbibigay sa Panginoon, yung freely and abundant. The liberality index na ito ni Mary ay napakaliwanag sa Biblia. Mary Magdalene, sanabi ho ng Biblia, siya po ay tagasunod ni Jesus. Siya po ay devoted follower of Jesus. Siya ho, okay, si Mary Magdalene was one of the women who traveled with Jesus and supported His ministry. Siya ho ang isa sa mga nag-finance ng ministry ni Jesus, mga kapatid. Kasama po ng ibang mga babae na mga tagasunod ni Jesus. Financer po siya ng ministry ni Jesus. Amen? And then, delivered from demons. Ito ho ang pinakamabigat na karanasan ni Mary Magdalene. 7 demonyo ang pinalayas sa kanya ni Jesus. Siguro dahil sa lifestyle niya, no? Yung kanyang buhay, mga kapatid, yung hanap buhay niya mismo. Okay? Ito pong salitang ito ng Luke chapter 8 verse 2 ay nagpapakita ng malalim na naranasan ni Mary sa kamay ng kaaway ng isang lubos na pagbabagong ginawa sa buhay niya ni Jesus nang tanggapin siya ni Jesus. Okay? Kumakatawan po itong 7 demons na pinalayas ng Panginoon sa katawan niya. Na kumukontrol sa kanyang buhay ay ang demonyo. Ngayon, si Jesus na ang kumukontrol sa kanya. That is a profound spiritual transformation in the life of Mary being a sinner. Another one, the name itself, Mary Magdalene. Hindi ho yun yung apelido niya, mga kapatid. Kaya po siya tinawag na Mary Magdalene sapagkat siya po ay napunta sa Magdala, the city of prostitute. Yun po siya nakatira, mga kapatid. At doon po sa city na yun, sagana ang napakaraming masasamang ginagawa. At doon po ang lahat ng magaganda, mababango na mga babae, doon ho ay siya'y naghahanap buhay. Kaya ang tawag sa kanya, Mary the prostitute. A prostitute in Magdala. Pero siya ho'y binigyan ng privilege ng Panginoon ayon sa mga tala na maka-witness ng crucifixion and burial of Jesus. Siya rin ho ang first to witness the resurrection. Amen? Siya rin ho ang nag-anoint sa paa ni Jesus. Imagine niyo, mga kapatid, isang taong masama, makasalanan. Hindi katakataka na isa rin po siya sa hinusgahan ng mata ng mga taong tila sa tingin nila ay matuwid sila, mga kapatid. So si Mary Magdalene ay isang makasalanan, demon-possessed, prostitute, adulterer. She was forgiven, she was healed, she was changed, profound change and transformation spiritually. She was accepted by Jesus as a sinner. Mga kapatid, bilang tugon, si Maria, sangayon po sa John chapter 12, verse 1 to 3,
Ang sabi po dito mga kapatid, 6 na araw bago magpaskwa ay pumunta si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na kapatid ni Maria Magdalena, na muling binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Siya'y pinaghanda nila roon ng isang hapunan. Si Marta ay naglilingkod at si Lazaro ay isa sa mga nakaupo sa may hapagkainan na nakasalo niya. Si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa niya ng kanyang mga buhok, at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Mga kapatid, sabi po dito sa isang translation, it was worth a year's wages. Mamahaling pabango inipon niya ni Maria. Ipinaglaan niya si Jesus ng very special gift, dulot ng kanyang tinanggap na pagmamahal galing kay Jesus, na hindi niya tinanggap sa pagmamahal ng mga taong mapanghusga ang mata. Para kay Maria Magdalena, ang pinakamagandang paa na nakita niya sa buong buhay niya ay ang paa ni Jesus. Hinanap niya ang paang yan at doon niya ibinuhos ang mamahaling pabango. Ibinuhos niya, mga kapatid, sa paa ng ating Panginoon. Inihandog niya sa paa ng ating Panginoon. Mga kapatid, kung babasahin niyo po ang ibang mga tala, katulad po ng sa Luke, doon po ay merong isang nagngangalang Simon ang nagmintas. Isang matang selfish, isang matang hindi marunong magpasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Isang pareseyo, pero naging ketongin. Si Simon the Pharisee ay nandoon sa paging na yan. Siya ho ay nagkaroon ng ketong na karamdaman at matagal po siyang hindi nakabalik sa kanyang pagpapastor at pagmiministry sa sanktuaryo. Pero pinagaling po siya ni Jesus. Isang araw ay nagtagpo sila ni Maria sa ganitong tagpo na si Jesus ay nakikisalo. Nagkakaroon po ng potluck, maaari isang great na piging, isang fellowship, at panauhin po si Jesus Christ. Nang makita po ito ni Simon the Pharisee na naging ketong na pinagaling at nakabalik sa pagiging Pariseo, kung sabi po niya kung ang taong ito ay isang tunay na propeta, si Jesus daw. Sabi niya, hinuhusgahan niya mismo si Jesus. Pero hindi niya na-appreciate ang ginawa sa kanya ni Jesus nang siya ay pinagaling niya. Sabi niya kung ang taong ito ay propeta talaga, hindi niya papayagan ng isang babaeng itong makasalanan ay hipuin ng kanyang paa. Pero tinawag siya ni Jesus. Sabi niya, Simon, halika dito. Hindi pa pinagaling kita? Sabi niya, mayroong 2 taong nagkautak. Ang isa ay maliit na pagkakautang, ang isa ay malaki. Pinatawad silang dalawa ng Panginoon. Palagay mo, sinong higit na magmamahal at magpapasalamat doon sa Panginoon niya? Abi, Panginoon, siyempre, yun pong napatawad ng malaki. Kaya mga kapatid, si Jesus ay sumagot pabalik sa kanya. Luke chapter 7:46. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin, yung babae, si Mary Magdalene, ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ikaw, Simon, pag malaki ka pa rin, parang hindi ka nakatanggap ng kapatawaran. Parang hindi rin kita tinanggap sa kung kasalanan mong ginawa na kalaki-laki. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad, ay kaunti rin ang ipinapakitang pagmamahal. Hindi mo ako minahal, Simon. Tinanggap kita, pero hindi mo ako binalikan ng pagmamahal. Ang babaeng ito, buhat ng tinanggap ko siya. Nung siya ay aking makita sa prostitusyon, tinanggap niya ako. Binago niya ang buhay, nabago ang buhay niya. Buhat noon, wala na siyang ibang inisip kundi ang Panginoon. Gumawa siya ng mga bagay, nilayuan niya ang lahat ng kasalanan. Mga kapatid, dahil dito, ang ating prinsipyo ay ating kinuha. Si Maria rin ay minahal, tinanggap, pinatawad ni Jesus. At bilang tugon sa kanyang labis na pagmamahal at pagpapasalamat,
ipinaghanda niya si Jesus ng isang napakamamahaling pabango. A very special perfume, at ibinuhos niyang lahat ang abundant gift sa paa ni Jesus. Sa pagtatapos mga kapatid, sinabi po ni Sister White, hindi kailangan ng Panginoon ang ating mga handog. Hindi natin siya mapayayaman sa pamamagitan ng ating mga kaloob. Ang sabi ng salmista, ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa iyo, at sa iyo ibinigay namin ang sa iyo. Ngunit pinahihintulutan tayo ng Diyos na ipakita ang ating pagpapahalaga sa kanyang mga awa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili na mga pagsisikap na ipaabot ito sa iba. Ito ang tanging paraan kung saan posible para sa atin na ipakita ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Wala siyang binigay na iba. This is the only way, mga kapatid. There is no other way. He has provided for each one of us. To bring the abundant offerings is the expression of our love and gratitude to God who accepted us and changed us. Mga kapatid, bilang mga makasalanan, tayo ay minahal ng Panginoon, at bilang mga masasama, tayo ay binago ng biyaya ng Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid sa umagang ito. Pinag-aralan natin ang pang-7, pang-8 at pang-9 na liberality index assumption ng Biblia. In the Bible, offerings are given freely, gladly, and abundantly. Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. So mga kapatid ko, ngayon pong umaga, akin pong nais na kayo'y muling tanungin. Ano po ang nag-aakay sa inyo upang magkaloob sa Diyos ng mga bagay tulad ng panahon, talento, paglilingkod, mga ikapu at mga handog at iba pang mga kaloob? Dalangin ko po sa umagang ito na ginagawa natin ang lahat ng ito dahil sa matibay na pananalig at pagtanggap natin kay Jesus bilang ating Panginoon. Kinilos tayo ng pag-ibig at labis na pagpapasalamat sa ginawang kabutihan ng Diyos sa atin. Mga kapatid, let us remember, as we desire to give our offerings freely and abundantly, may we put our desires last and God first. Put God first and you will never be last. God first morning sa inyong lahat. Amen. Thank you very much. Amen mga kapatid. Salamat po Pastor Jerry sa napakagandang mensahe sa umaga na ito. Tunay na ako ay na-bless sa umaga na ito mga kapatid. Okay, diretso tayo sa reflection and prayer. So ayan, unang-una si Zacchaeus, bilang isang makasalanan. Biruin nyo, ang dami niyang tawag doon? Ang dami niyang kinurap sa mga tao. Ngunit hinipo ng Holy Spirit ang kanyang puso. At nakita niya ang kabutihan ng Panginoon. Nakita niya ang kanyang sarili bilang napaka makasalanan. Ginawa niya ay sinuko niya ang puso niya sa Panginoon. Diba? Yun ang first step talaga mga kapatid. Isuko mo yung sarili sa Panginoon. Tatanggapin ka niya. Hayaan mo siya manguna sa iyong buhay. At yung iyong tinatawag na God first ay darating sa buhay mo. Sa lahat ng pagkakataon. God first in the morning. God first in everything. Halimbawa, yung COP na yun. Alam mo, minsan pag sinabi natin na hindi kailangan ng Panginoon ng pera natin. Ang kailangan natin ay ating puso at ang willingness. Totoo mga kapatid, totoo. Pero kapag sinuko mo ng tuluyan yung puso sa Panginoon, pati yung pagiging makasarili mo mawawala. Kaya natin nasasabi yun dahil sa ating pagiging selfishness. Totoo yun. Dahil ganyan din ako dati. Naku, ako na naman sila, pera-pera na naman. Pero mga kapatid, ako yung nagkakasala pag sinasabi ko pala yun. Dahil ang aking puso ay malayo sa Panginoon. Malayo sa Panginoon. Kaya si Zacchaeus, ang tinanggap niya ang Panginoon, hinayaan niya ang Panginoon na manguna sa kanyang buhay. Anong sumunod?
yung kanyang buhay inoffer niya sa Panginoon, yung kanyang mga pagkakamali ay kinurek niya, ano po, ikinurek niya. So mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Alam natin na meron tayong mga selfishness sa ating buhay. Meron tayong mga pagkakamali sa ating buhay. Nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Simulan na natin ang pagbabago kasama ang Panginoon at hayaan natin siya yung manguna sa ating buhay. May oras pa habang tayo naghihintay, naghahanda sa nalalapit niya pagdating. Huwag natin hayaang masayang yung ating pagtanggap sa Kanya bilang ating personal at tagapagligtas kung mawawala naman tayo ng corona na ating inaasahan na po dahil lamang sa ating pagiging selfishness. Ialay natin ang oras, panahon, ang ating mga talento at hayaan natin ang Panginoon ang manguna sa atin. Ano po? Alam ko yan ay magkakasunod-sunod na, no? Magiging tapat tayo sa lahat ng bagay. Maganda na po. At sabi ko nga wala akong nakitang members o kahit na saan na tapat magbigay, magbalik sa Panginoon ng talent, ng oras, ng offering, ng tithes na naghihirap. Totoo yan, ano? Totoo yan, nakikita ko. Walang gano'n na ang kanyang dedication sa Panginoon ay tunay tapos tapat siya sa offering and tithes. Sigurado ako na walang naghihirap. Di ba babayaan ng Panginoon? Kaya kung ayaw niyong pabayaan kayo ng Panginoon, simulan nyo nang isuko ang ating buhay sa Kanya. Hindi naman yan mahirap, masarap pa nga, masayang gumawa sa Panginoon, ano? Kasi pag puro tayo reklamo, selfish nga tayo, di ba? Yan ang ating dapat nakalimutan, ang ating selfishness. So ayan mga kapatid, diretso tayo manalangin, ano? Kung wala na kayong karagdagan, ating papanalangin yung ating nasa listahan. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat unang-una at ginising niyo po muli kami sa aming pagkakatulog. At salamat sa pagkakataon na muli kaming makakonect po sa inyo sa umaga na ito. Sinamahan niyo kami sa aming devotional. Hini po ang aming mga puso. Binigyan po kami ng halimbawa na kagaya ni Sakeo na kung saan napapaalala sa amin na aming mga puso ay kurap. Ang aming mga puso ay makasarili. Ang aming pag-iisip ay sinusunod namin ang aming sarili. O dakilan Diyos, ayaw po namin na masayang ang aming pagtanggap po sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Tulungan niyo po kaming makumpleto ang aming buhay. Kasama po kayo. Tulungan niyo po kami na matutunan namin na kagaya ni Zacchaeus, makita ang inyong kabutihan. Makita kayo bilang halimbawa at kami matutunan namin na isuko ang aming mga sarili, ang aming puso, ang aming oras para sa inyo. At nang sa ganun kami tuloy na maipakita namin na ang aming God first na sinasabi ay aming magawa, hindi lamang sa salita. O dakilan Diyos, marami pang panahon na natitira sa amin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi po namin ito magagawa sa sarili naming kakayanan, pagkus sa inyong tulong lamang. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, heto kami po ay nagkasala. Patawarin niyo po kami kung saan man kami nagkulang. O dakilan Diyos, marami kaming mga personal na kahilingan aming nilalapit sa inyo, ang aming mga kahilingan, ang aming gagawing pangaral dito sa Gapan, sabay-sabay sa 3 lugar. Samahan niyo po kami na ito ay aming matagumpay, masaya na maisagawa kasama ng aming mga members, mga new members, ganyan din yung mga matatagal na, at kasama po ninyo amin itong masayang isasagawa. Gayon din yung ibang mga gawain dyan sa Talavera, sa West. Marami ring mga gawain na sabay-sabay. Patuloy niya kayo ang manguna sa aming mga puso. Ibigay namin ang aming puso at ang aming buhay para sa gawain, upang sa ganun kami maging masaya sa aming buhay kahit mahirap. Dalangin din po namin ang iba pang mga prayer request. Ang lahat ng pamilya na narito ngayon, ang sambahayan ni Sister Mirna Gonzales, ang sambahayan Sister Gemma, ang sambahayan ni Sister Antonina Nunez, ang sambahayan ni Nanay Nerissa Francisco, gayon din ang sambahayan ni Sister Persia Astigoy, Sister Rose Chris Encarnado,
ang sambahayan ni Sister Sinaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Susan Anulasyon, ang sambahayan ni Sister Girly Sabat, ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, ni Sister Evelyn Sabat, ang pamilya ni Brother Jojo Gatmaitan, Sister Resbeth Gutierrez, Sister Limbo Rivera, ang pamilya ni Ate Mitch, Sister Tess Flores, Sister Sweetie Burgos, Ate Sally Sanchez, Sister Vicky, Sister Elvira Malangit, at ang aming mga buhay sa maghapon na ito. Ang aming buhay ay aming isinusuko po sa inyo. Kayo po manguna sa aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan sa aming buong maghapon na ito. Marami kami mga personal prayer request sa aming isipan. Patuloy niyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi ang aming kagustuhan. Marami sa amin ang may mga karamdaman na nagpapagaling yung iba malubha ang kalagayan. Sama namin sila sa panalangin sa umaga na ito. Patuloy na palakasin si Ate Janice Mactal sa kanyang kalakasan at patuloy na kayo ang kanyang mga kasama. Kasama din namin ang iba pang mga kapatiran, sina Ate Sally Sanchez, ang mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza, Sister Vicky, si Ma'am Hazel, Sister Melba Tavio Shenson, Sister Irian May Melihor, Sister Teresita Dairet Reyes, ang kanyang dalawang anak at mga apo, Sister Senaida, at kay Sister Adel, Tatay Aming Paklib, Nanay Juning Alpinto, si Tatay Carlito Tomas, Sister Ana Rosbel Hermino, gayon din ang pamilya na mga prayer request ng ating mga kapatiran na sina Sister Toro Magana na may karamdaman, Sister Nena Salazar, si Pinillo Henyo Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Risa Enrique, si Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Capasog, Princess Gorquina, si Aris C. Gayon din si Sister Janet Ontivero, Gina T. Guzman, Arturo at Erlinda Toque o Dakilang Diyos. Alam niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Alam niyo po ang mga kapatiran na ito ay nasa malubhang iba sa kanilang kalagayan. Ngunit ang lahat sa kanila, gayon din kami, malubha din ang kalagayan sa aming espiritual na karamdaman. Hipuin niyo po kami sabay-sabay na inyong mapagpagaling na kamay sa pamamagitan ng inyong mga devotionals at mga lessons. Patuloy kaming magbago at sumunod po sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Kalakip ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito pong lahat ay aming inihiling at pinasasalamatan. Pagkaloob niyo po sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. At alam ko kayo ay na-bless sa umaga nito. Patuloy tayong kumunik sa bawat umaga. Patuloy kayo magbalik. Sapagkat pag di kayo bumalik, i-stop ko to. Hindi natin i-stop. Maraming mga bagong pumapasok. Nakikita ko yung mga pangalan. Meron pa dyan sa background. Alam ko lang, nahihiya lang kayo mag-comment po kayo. Kasama natin kayo sa panalangin. At kayo din ay patuloy tayong ma-remind sa ating mga pagkakalimot. Ma-revive sa ating pagkakatulog. At higit sa lahat, ma-bless sa bawat umaga. Mas masarap kapag si Jesus ang ating kasama. God bless po sa ating isa. Salamat din po, Nanay Nerissa. At alas 6:06 na umaga, ipagpatuloy natin maghapon na maging masaya, unahin ng Panginoon sa ating buhay. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.